Samantala, balikan naman natin uli si Grace Doctorero mula sa Baguio City. Good morning, Grace. Yes, Nel, simula nga kagabi, bandang alas 10 ng gabi ay nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan at hangin dahil sa bagyong Owan. Patay nga sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ganito ang sitwasyon. As of now 9 a.m. kagabi, nasa 81 na pamilya o katumbas ng 336 na individual ang inilikas mula sa mga lugar na itinuturing na landslide prone area. Marami ang natutupon sa residential areas na nagdulot ng pagharang sa trapiko. Buong lungsod ng Baguio at ilang bahagi ng Benguet Province ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa natumbang mga punong kahoy at nasirang poste ng kuryente. Agad na nagsagawa ng clearing operations mga natumbang puno at barikada sa mga daan. Pansamantalang sinuspindi rin ang mga aktibidad sa mga parks at open spaces. Pinaigtin din ang monitoring sa mga high-risk barangay at slope na lutain. Tiyak na ang generators at emergency equipment para sa alarang pagtugon. Patuloy ang pagbabalik ng mga otoridad sa posibleng pagguho ng lupa lalo na sa matatarik na bahagi ng lungsod. Pinuri naman ng LGU ang kooperasyon ng mga residente na agad na sumunod sa mga paalala at nakipagtulungan sa mga otoridad. Nel, paalala ng Baguio LGU sa publiko na manatiling alerto at iwas sa paglabas maliban kung kailangan at makinig sa mga opisyal na anunsyo. Sa ngayon nga dito sa Baguio ay nakakaranas pa rin tayo ng malakas na bugso ng ulan at hangin at inaasahan din na marami rin na mga punong kahoy ang natumba dahil nga nitong lakas ng bagyong Owan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctorero.